No? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, regarding nga po dito sa Trojan Horse. Kasi may bali-balita po kasi na si Amy Marcos daw po ay Trojan Horse. Di ba? Pero I wonder ako, I doubt na hindi naman ako naniniwala. So, ngayon mga kababayan, ang punto ngayon dito, Marcoleta versus Amy Marcos na tayo ngayon. Well, si Marcoleta naman nagiging fair naman kay Amy Marcos, pero ang gusto ngayon ni Marcoleta, magkaroon na po ng probe at imbestigahan na po ng Senado si Amy Marcos regarding nga po sa 13 billion na 4-piece na kinuha ni Amy Marcos para po gamitin sa kanyang sariling interes. Okay. So ngayon mga kababayan, ito. Mukha siyang horse pero hindi siya Trojan horse. Ganun ba ibig sabihin nun? Mukha siyang horse pero hindi siya Trojan horse. O sama mo ikaw Hello po, Arentusen. Hello po. So sabi dito, okay, malaking problema to. Marcoleta wants formal probe on Amy Marcos realignment of 13 billion 4-piece. Nabalita ito nung nakarang araw pa, no? 27 pa pala nabalita to. So ngayon mga kababayan, ang nangyari po kasi dito, meron po talagang budget yung 4-piece. So ang ginawa ni Amy Marcos, ni-realign niya po yung budget ng 4-piece na nakalagay na po sa batas para po gamitin sa sarili niya. Hindi niya naman kinurakot. Ayun ang lumalabas. Hindi niya naman kinurakot, sabi. Pero ang ginawa ni Amy Marcos, kinuha niya nga po itong pera na to para gumawa ng sarili niyang ayuda na nakapangalan sa kanya. Ayun ang kwento dito. Kaya nga mga kababayan, kung makikita ninyo, yung Facebook nga po ni Amy Marcos, puro pamimigay ng ayuda. Yung palagi niyang post. At palagi niyang sinasabi ni Amy Marcos na, mahaba kasi baba nun eh. Paano ba yun? Mahaba yung baba nun, di ba? Parang ganun, parang kaganon yun eh. Ganun. Habang, oy, dapat inuuna yung mga ayuda, kaloka. Dapat yung mga PI na yan, hindi dapat inuuna yan, kaloka. Dapat inuuna yung ayuda, kaloka. Yun naman pala mga kababayan, kaya naman pala puro ayuda ang gusto. Yun naman pala, nilipat niya pala yung 13 billion sa sarili niya. At yun ang pinamigay niyang ayuda. Nakapangalan sa mukha niya na na Amy Marcos. Baba tuloy. So ito na, nawawala tuloy ako. So sabi dito, Sagip Party List, Rodante Marcoleta has called for formal inquiry. Okay? To once and for all, set the record straight on Senator Amy Marcos' realignment of 13 billion from the 2023 Pantawid Pamilya Pilipino Program. 4-piece yan budget which deprived some 4 million poor Filipinos of much needed cash aid. So mga kababayan, hindi naman talaga ako fan ng ayuda. Hindi talaga ako fan ng ayuda. Pero ang punto natin dito mga kababayan, naka-allocate na po yung pondo para po sa 4-piece. Bakit pinakialaman ni Amy Marcos? At ang ginamit nga po ni Amy Marcos, di ba, yung pera na yan, yung 13 billion daw na yan, di umano, ginamit niya para sa sarili niyang ayuda. At umamin po siya. Meron po siyang pag-amin. So ito basahin na lang po natin to ng kumpleto. So sabi dito, okay. In fairness to Senator Amy Marcos, we cannot make any judgment. So ito nagiging fair pa nga dito si Marcoleta based on press reports. Siguro ang pwede natin gawin, let's make an official inquiry. Paano nangyari yan? Diba? And then Marcoleta said during the hearing. And then mga kababayan kasi, sabi pa ni Marcoleta, this is a very serious issue, Mr. Chair. Sana we should have a formal inquiry. Let us do everything possible, not only probable to identify who is or are responsible, but maybe better, yung may balik sana sa atin ito. Okay? So, para mas maganda, okay. Panoorin na lang po natin yung sinabi po ni Marcoleta dito. Okay, sige. Panoorin natin to through the investigation made by Congressman Abalos. Yeah, but in fairness to Senator Amy Marcos, Mr. Chair, we cannot
make any judgment based on press reports. No? Siguro, ang pwede natin gawin, let's make an official inquiry. Paano nangyari yan? Because the good secretary might know that my party list is SAGIP. SAGIP is social amelioration and genuine intervention on poverty because the sector of this representation is the urban poor. Malaki ang stake ko naman dito sapagkat sector ito na aking ginagalawan dito. For the longest time I've been representing this. Bakit naman nagkaganon? There should be a reason. Malaking malaking problema ito, Mr. Chair. Hindi naman basta naisip niya lang, napanaginipan niya, biglang tatanggalin dito. Simply because there was underutilization here and there. Siguro kung pinag-uusapan natin dito are projects, DPW, wala namang buhay na pinag-uusapan doon Unless hospital ang pinag-uusapan sa ibang. Pero ito kasi, pangsalag sa mga taong, itatawid mo lang yan. Dapat palakasin mo talaga yung, kumbaga dapat may mga riprap ka dito para hindi sila bumagsak. Tapos inalisan mo agad ng ganito karami. This is a very serious issue, Mr. Chair. Sana, we should have a formal inquiry. Sino yung responsible from here? Nasa net pagkatapos ng mag-bycam, nawala bigla. Let us do everything possible. Not only probably to identify who is or are responsible, but maybe better, yung maibalik sana natin ito. I hope it is not too late, Mr. Secretary. Ayan si Marcoleta na yung nagsalita Okay. And then sorry. And then mga babae kasi. Unang-una, ang sinasabi natin dito, may pag-amin naman po kasi si Amy Marcos. So ito itong si Daryl Yap minsan kasi si Daryl Yap imbis na makatulong kay Amy Marcos, minsan pabigat pa. So ito nilabas ni Daryl Yap yung conversation nila ni Amy Marcos. So sabi ni Daryl Yap, Sen, ano masabi mo dito sa bagong karakter na naabutan ng script? Yan di ba? So ito si Bungalon. So sabi ni ito galing ito mismo sa mismong text message mismo ito ni Daryl Yap. Nasagot sa kanya ni Amy Marcos. So sabi dito pinagsasabi niyan, yung 8 billion sa 13 billion na yan, pinakinabangan pa rin yan sa AICS, supplemental feeding, mga malnourished dahil sa COVID, Kalahi, Community Livelihood and QRF Disaster Fund. Kasi September na noon, 45% pa lamang ang naipamimigay, masasayang kung hindi maibibigay sa taong bayan. Kaya ni-realign natin sa mas mabilis na maipatutupad na program. O yan mga kababayan. Congressman at former Senator Marcoleta. Umamin na po si Amy Marcos na nilipat niya po sa AICS supplemental feeding, Kalahi, at saka, ano pa sinasabi niya dito? QRF. Kasi nga po, ang palusot nga po ni Amy Marcos, September na daw, 45% pa lamang daw po yung napamimigay dun po sa pondo. Kaya ang ginawa ni Amy Marcos, pinakialaman niya. Pero mga kababayan, September pa lang naman yan. Hindi pa po tapos yung fiscal year ng December. Bakit nag-aaburido, bakit nagmamadali si Amy Marcos na ipamigay yung pera na hindi naman allocated sa kanya? So ngayon, ang sabi ngayon ni Idol, JJ Suarez, ito unang-una, I think, Lodi ko to si JJ Suarez So sabi niya dito unang-una, I think the question is, dahil na inaamin ng ating mahal na senador na nagbawas siya ng pondo, I think ang tanong is, ilang milyong Pilipino ang naapektuhan dahil dun sa pondong nawala? Kasi base sa sinabi ni Congressman Abalos, matatapos naman pala yung listahan by 2023. So therefore, may target beneficiaries na dapat yon. Now, in so much that she said that she removed the funds and diverted it somewhere else, which I think wouldn't affect the fiscal space dahil may budget ceiling naman tayo, ang mas malaking tanong, ilang milyong Pilipino at ilang households ang naapektuhan dahil nailipat yung pera? At mukhang hindi lang yata nung 2023 nangyari ito. Ayan, di ba? So ngayon, malinaw naman pala yung sinasabi ni Congressman Suarez dito na kaya naman tapusin yung listahan kasi September pa lang naman yon.
kaya naman palang tapusin kasi meron pang September, October, November, December. O, meron pang 3 buwan para tapusin po yung pondo na yan para po mapamigay po sa 4Ps. Bakit pinakailaman nga ni Amy Marcos? Ayan po yung tanong dito. O, sinabi naman pala, di ba ni Johnny Pimentel ba yung sinabi niya kanina na matatapos naman yung listahan bago matapos yung 2023. Bakit pinakailaman? Ayan eh. Ayan tayo eh. So ngayon mga kababayan, merong aligasyon dito. Aligasyon lang naman. So sabi ni Bungalon, Congressman Bungalon, no? Solon wants Amy Marcos to account for 13 billion 4Ps fund realignment. So sabi dito, ayan no, sabi ni Bungalon to ha. Okay. He suspects her action may be influenced by her re-election campaign. Yan. So sabi po ni Congressman Bungalon, kaya nilipat daw po ni Amy Marcos yung pondo ng 4Ps para sa sarili niyang pondo, posible daw na influence daw ito ng kanyang re-election campaign. O ginamit niya to. So ang tawag dito po, ito po yung legal na vote buying. Kasi ginamit mo sa ayuda. Tapos yung mukha mo nandun. So vote buying ito na legal. Kaya nga, ako nga mga kababayan, hindi talaga ako fan ng ayuda-ayuda na yan, especially pag malapit ng eleksyon. Kasi ginagamit po itong pang vote buying. Ang problema, legal. Legal. Hindi siya patago. O, pwede kang mamigay ng pera dyan, ng ayuda, andun yung mukha mo. Malapit ng eleksyon. At ang tanong dito mga kababayan, yung AICS na yan, yung AX na yan, DSWD po yan. Yung DSWD po kasi, parte po yan ng executive branch. Sa executive po yung DSWD at yung AX po ay sa DSWD. So anong ginagawa ni Amy Marcos na siya po yung namimigay ng AX ng DSWD, hindi naman siya parte ng executive branch. Parte po siya ng legislative branch. So bakit ganon? Oh, so sabi pa dito, but then again, ang pinakapunto natin dito, okay, kasi is lahat, it would be unfair and unreasonable na slash mo ang budget ng isang programa at ilalagay mo sa ibang programa. Tama yun. Kasi allocated na po yung budget. At yung 4Ps po ay parte na po ito ng Batas ng Pilipinas. Republic Act na po yan. At ang sabi pa nga po ni Bungalon, at ang masama pa ho dito, nagagamit niya po sa kanyang pag-iikot. O, ayan ha. Siguro bilang dahil sa re-electionista siya, si Senador Amy Marcos, so yun po ang ginagamit niya, Bungalon concluded. Ayan mga kababayan. So, mga streetwise, dapat po kasi iniimbestigahan talaga to. Kasi po, mauulit po ito. Agree naman siguro kayo dun, di ba? Oh, so ngayon, sabi ngayon ni Congressman Bungalon, di ba, kumuha siya ng pondo sa 4Ps na hindi naman dapat para sa kanya, and then ginamit ni Amy Marcos para ipamigay po sa ayuda. Kaya naman pala, tuwing merong pamimigay ng ayuda, andun yung mukha niya. Kaya naman pala. Ayan ang hirap eh. Oh. So ngayon, alam naman po natin na itong si Marcoleta is matindi po itong congressman. Matindi po sa panggigisayan. So, makakakita po tayo ng ginisang upo. Makakita tayo ngayon ng ginisang upo kapag ginisa po si Amy Marcos ni Marcoleta. Kasi medyo mahaba di ba? Ewan ko ba? Hello po, Mami Peng, magandang gabi. Oh. So, hindi, mga kababayan, no? Pero, ito lang, no? Kung totoo naman yung chismis na si Amy Marcos talaga ay Trojan horse, sabi ng iba, Trojan horse sa mga Duterte. So, kung totoo yun, so good job, di ba? Kasi pati ako napaniwala mong Trojan horse ka. Di ba? Pati ako napaniwala. Pero regarding po dito sa mga issues po na to, na paglipat-lipat nga po, mukhang, teka lang, ba't mo nilipat? Tapos ikaw lang din pala nakinabang. At meron din po kasing allegation na pati si Sara Duterte din po ay nabigyan ng pang-ayuda.
So, ayan po yung medyo questionable dito. Yon. So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 1,435 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Then, dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa posibleng pag-imbestiga or probe ng gagawin nga po ni Congressman Marcoleta regarding nga po dito kay Amy Marcos. So, okay ba sa inyo to? Naniniwala ba kayo dito? Kasi nga po ang pinupunto natin dito mga kababayan, parang hindi na po maulit kung meron mang anomalya na nangyari. Ayun lang po 'yon. So yun lang po mga kababayan, so thank you po, no, nakatatlong content po tayo, no.